Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, katatapos-tapos lamang po ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol nga po dito sa maanumalyang mga flood control projects at marami sa atin ang umaasa na dadalo si Mayor Magalong at lalong-lalo na siyempre si Senator Pampilo Lacson. Ngunit di natin alam kung bakit hindi natin natanaw o napanood man lamang yung dalawang ika nga kontrobersyal na personalidad na sa opinion ko ay higit na nakakaalam netong mga anomalyang nangyayari sa DPWH. At syempre, umasa rin tayo na may mga ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang mapapangalanan. Pero sad to say, hindi natin na natanaw yung dalawang personalities, si Mayor Magalong at si Senator Pampilo Lacson. Pero malay natin, di ba? Sa ikatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay dumalo na o isugtina na si Mayor Magalong at umattend na rin si Senator Pampilo Lacson. Alam niyo, malakas ang pakiramdam ko na kapag dumalo si Mayor Magalong, nandyan din sigurado si Pilo Lacson dahil ika nga ang bawat ilalahat ni Mayor Magalong ay co-compliment ni Senator Lacson o patutunayan din niya. So, ngayon, baga, itong nakaraang ikalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay nanood tayo ng ilang mga bahagi ng hearing na yon. At ang pinakatinutukan ko ay siyempre yung pagtatanong ng mga senador kay ni Mrs. Sara Diskaya na kung saan ay tampok siya ng lahat ng balita ngayon dahil sa napakarangya niyang pamumuhay at may mga video pa nga na inamin niya na kaya siya umasenso ay nang dahil sa nangungontrato siya sa DPWH. Kapares po na napapanood niyo sa background ko, ilan po sa mga kaganapan ng Blue Ribbon Hearing. So, pero ang pinakatinutukan ko nga talaga rito, una, ay si Mrs. Diskaya na kung saan napansin ko na confident naman siya sa bawat pagsagot niya at masasabi ko na nagabayan ng tama ito ng kanyang mga abogado. Wala siyang sinagot na maaaring magdiin sa kanya dito sa mga maanumalyang flood control projects. So, galing, bilib din ako. Magaling ang abogado na kinuha niya. Palibasa, maraming pera. Nagkataon nga lamang nung walang mapiga ang mga senador sa kanya. Ang pinakatutukan sa kanya ay yung, syempre, yung napanood natin sa mga programa dito sa social media, yung kay Julius Babaw, yung kanyang interview sa kanya na kung saan ay napakarami niyang mamahaling mga sasakyan na kung saan doon na lamang halos sumentro si Senador Jinggoy Estrada at tinanong niya kung magkano
ika nga, yung halaga ng mga sasakyan niya. Kung hindi ako nagkakamali ay sinabi niya 28. Pero doon sa interview niya kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez ay nasa 100. At kani-kanina lamang ay pinuntahan sila ng BIR ba yun o Bureau of Customs para tingnan kung itong mga sasakyan na to, itong mga luxury vehicles na to, na kung saan ay nanggaling pa sa Amerika yung karamihan, ay tiningnan kung may mga sapat na papel at kung tama ba ang binayarang buwis sa ating gobyerno. So, sasabi ko, yung mga ganong hakbang ay napakasimple lang. Napakasimple lamang ng mga kumpara dito sa kinakaharap nilang ika nga kontrobersya. Patungkol nga po dito sa mga bilyong-bilyong flood control projects na substandard at yung iba pa nga ay ghost project o yung binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na mga ghost project, mga guni-gunig proyekto lamang. So, pagdating sa mga katanungan na yon ay naiwasan naman. Masasabi ko naiwasan ng maayos ni Mrs. Diskaya. Dangat nga lamang ang pansin ko, dapat yung lalaki ang humarap. Pero lumalabas na mas permes at mas matapang pa yung si Sara Diskaya kumpara doon sa kanyang asawa. Kaya siguro siya na lamang yung pumunta dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. So, ang isa pang napansin natin, syempre, itong isang kontratista, yung di umano ay may-ari ng Wawaw Builders, na kung saan in-imply ng mga senador na mukhang fall guy lang ito. Mukha rin talagang fall guy dahil alam nyo, meron akong video na in-upload nung pagtatanong sa kanya at na walang ginawa itong tao na to kung hindi yumuko at iwasan yung mga tanong at dumarating pa nga po dun sa punto na ini-invoke niya yung kanyang right to self-incrimination. So, kapag kayo na ang binanggit ng mga resource person, hindi na halos mapuwersa ng mga senador o ng mga senador ang kanilang mga katanungan dito sa tao. So, pero siguro sa nervyos na rin at siguro baka may konting katotohanan din yung sinabi ng mga senador na fall guy lang ito at hindi talaga siya yung may-ari ng Wawaw Builders. Kaya sa tingin ko malaki kung ito man ay totoo, kung siya ay hindi talaga yung may-ari ng Wawaw Builders, napakalaking pera ang ibinayad sa kanya para saluhin ika nga yung maaaring kahihiyan na kanyang abutin. So, binayaran na lang niya itong tao na to. So, ayon sa mga senador, hindi siya yung may-ari. Pero sabi ng tao, siya raw ang may-ari. Pero naniniwala ako mukhang fall guy nga ito dahil nervyoso tsaka wala sa itsura niya yung wala sa itsura niya yung may-ari. Napakarami pa namang kontrata ang nakuha ng Wawaw Builders, lalong-lalo na sa Bulacan. So, bilyon-bilyon ng pera mo at kung ikaw ay marunong nga makipag-usap sa mga matataas na tao, sa mga kongresista, senador at syempre sa mga opisyal ng DPWH ay nakatitiyak ako na may galing ka rin o matamis din ang dila mo, kaya mo magsalita ng maayos. Pero itong tao na to
mukhang hindi papasa. Kasi kung nervyos lang ang pag-uusapan, maaaring sa una, ikalawang tanong ng isang senador sa'yo, maaaring nervyusin ka. Pero oras na sumipa na yung galing mo sa pakikipag-usap, at syempre, kung may abogado ka na nasa likod mo at ikaw ay ginagabayan, mawawala ang nervyos mo. Pero itong tao na to ay hindi nawala yung nervyos hanggang sa dulo. Muntik pang ang ma-cite in contempt, muntik pang makulong sa Senado. Buti na lamang at ika nga mababait pa o malalamig pa ang ulo ng mga senador at napagpasensyahan pa siya. Isa pag naobserbahan ko, syempre, yung mga resource persons na ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa pagbibigay ng mga proyekto sa bawat kontraktor ay katulad ng inaasahan ko, kung hindi ipinapasa sa ibang ahensya, ay nagmamaang-maangan sila. Hindi natin alam yung mga mga patakaran nila kung papaano nakakakuha ng ang isang kontratista ng kontrata sa DPWH. Wala tayong alam diyan. Ang alam ko nakakaalam niyan ay yung mga syempre yung mga empleyado, opisyal at syempre abogado. Dahil kapag ikaw ay nagsisecure ng isang multi-billion contract sa gobyerno, mangangailangan ka rin syempre ng abogado at ang karaniwang nakakaalam ng mga kontrata na yan, mga requirements at kung anong mga dokumento ang kakailanganin para mai-award sa iyo yung kontrata hanggang sa pagkuha ng bayad para sa iyong serbisyo bilang kontratista ay mangangailangan ka ng abogado. So, yung usapan na yon medyo hindi tayo knowledgeable. Ang kaya lang naman nating makomentuhan ay yung kanilang paraan ng pangangatwiran kapag sila ay tinatanong sa kanilang mga sagot. Siyempre, at nakikita ko, natidinig ko sa kanilang mga sagot, dalawa lang naman kung hindi nila ipinapasa sa ibang ahensya, wala silang existing document na dala-dala nung mga oras na yon. Alam nyo, kapag ikaw ay isang opisyal ng gobyerno at ikaw ay sinumpinan ng Senado, syempre, doon pa lamang sa sumpina ay may general idea ka na kung ano ang tatalakayin sa pagdinig na yon at kung ano ang tatanong sa iyo. Kaya dapat yung mga papeles, dokumento at kung ano-ano pa na maaari mong kailanganin ay dapat ay bit-bit mo. Bit-bit mo kapag ikaw ay nagpunta na ron. Pero nga sa lumang estilo na yung ginagawa nung mga opisyal ng gobyerno natin na inimbitahan diyan. Kaya nasabi ko na dalawa lang ang napapansin ko. Kung hindi ipinapasa sa ibang ahensya yung problema o yung responsibilidad, hindi nila dala yung mga dokumento na kailangan. At may pagkakataon pa nga, binanggit ni Senator Marcoleta, parang dun sa website yata ng isang ahensya ng gobyerno na kung saan pwede nilang masilip yung mga dokumento, yung mga proyekto siguro na gusto nilang makita ay biglang not available. So, hindi nila ma-access yung website ng ahensya ng gobyerno na yon. Dahil nakapagtataka nga naman, kaparso sinabi ng mga aide ng mga senador ay bigla-bigla na lamang daw na pumagsak o hindi na ma-connect. Hindi na sila makakonekta doon sa website ng ahensya ng gobyerno na yon. Kaya, siyempre, tinanong nila yung ahensya ng gobyerno, yung may-ari ng website at hindi sila makasagot ng diretsyo. So, doon pa lang mapapansin na natin na may mga cover-up nang nagaganap. Lalong-lalo na dito sa mga opisyal ng DPWH na
dumalos pagdinig. Yung isang dati, yung tinanggal na district engineer ng Bulacan, yung first district ng Bulacan, ay medyo bumagsak yung ano ko, yung pangako dahil mahilig palang magkasino, mga amo, maluho. At ayon, hindi naman siguro magsisinungaling yung mga senador. May mga resource din sila. May mga espiya din sila. May mga napagkukunan din sila ng impormasyon na itong mga opisyal ng DPWH na to ay nagsusugal dito sa Soler, sa Okada, na kung saan ay milyon-milyon ang ipinatatalon nila sa isang gabi. Ang banggit nung isang opisyal ay mga 2 beses, 3 beses sa isang buwan kung sila ay magsugal. Pero yung isang opisyal daw ay kung magpatalo ay 5 milyon sa isang gabi at halos gabi-gabi daw ay nasa sugalan. So, saan nila kinukuha? Sabi nga nila, hindi mo kayang ma-afford yung ganong uri ng pamumuhay, yung ganong uri ng paggasta sa sweldo lamang ng isang empleyado ng gobyerno. Hindi ko sa minamaliit, pero hindi naman siguro sumisweldo ng 1 milyon ng isang district engineer ng DPWH sa loob ng isang buwan. Hindi naman siguro inaabot ng 1 milyon yan. Siguro malaki na yung 100, 150,000 sa isang buwan. Malaki na yun. Kaya doon pa lamang masasabi ko na itong mga tao na to, magmula ulo hanggang talampakan, tad-tad ng korupsyon. Doon pa lang sigurado na. Kaya itong mga opisyal ng DPWH at yung mga may kinalaman na mga ahensya ng gobyerno sa pagre-release ng kontrata at pera, nakalalamang sa masakripisyo na. Tandaan niyo, sinabi ko na medyo mababa ang expectations ko na may mga matataas na pangalan na maaaring makasuhan dito. Dito pa lang sa mga flood control projects na to, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kontrata sa mga public buildings, public structures, kalsada, tulay, wala pa yun. Flood control projects pa lang ang pinag-uusapan natin. Yung mga binanggit ko na yon, 100 milyon din yun, 100 bilyon pala, maaaring trilyon na ang napunta na sa korupsyon. Hindi pa nahihipo yun, flood control projects pa lang. So isipin nyo, baka nga totoo yung mga sinasabi ng senador na dito pa lamang sa mababa, sa mga opisyalis ng DPWH, kasi sila yung mababa nakakapagwaldas na ng milyon-milyon sa kasino sa loob ng isang gabi. Paano pa yung mga mas matataas sa kanila? Kaya nga sinabi ko, dapat nandun sana si Mayor Magalong at si Senator Ping Lacson sa ikalawang pagdinig na yun. Pero siguro, mas pinili nila sa dun sa susunod na pagdinig. Dahil doon naman, malamang, ay banggitin na nila yung ilan sa mga maaaring mga senador. May mga ilang senador dyan, dati at kasalukuyan. Sa mga kongresista, dati at mga kasalukuyan din, sigurado may mga involved dyan na maaari na nilang mabanggit. Dahil kung wala silang babanggiting mga ganung uri ng opisyal ng gobyerno, wala na sigurong maniniwala sa kanila kahit sabihin pa nila na maganda ang layunin nila. Dahil ang mapaparusahan lang, ang madidiin lang dito, ang madidik lamang dito, yung mga empleyado sa mababa, yung nasa mababa lang. Maaari, may mga kontratista pa. Pero yung mga kontratista, syempre, hindi rin papayag yan. May mga pera din yan. Bilyon din ang pera niyan at kaya rin niyang bumayad. Kaya din niyang bumayad. Alam natin ang sistema sa Pilipinas. Kapag may pera ka, kaya mong bayaran yan. Maaaring magdusa siguro saglit.
Pero pag laon-laon yan, makakaalpas ka rin. Na billion pa rin ng pera. Common knowledge na yan. Di ba? So, dito naman tayo kay Magalong, kay Mayor Magalong at kay Senator Kim Lacson. Tingin ko sa ikatlong pagdinig, pupunta na sila. At doon, maaaring madinig na natin yung mga talagang ika nga mas matataas dito sa mga opisyal ng ahensya ng gobyerno, malamang mga politiko na to. Hindi ako maniniwalang wala silang babanggitin at pag hindi sila bumanggit, ika nga kinain na rin sila ng sistema. Di ba? At wala nang maniniwala sa atin sa kanila. Kumbaga, nagga-grandstanding na lang sila at kulang sila sa follow-up. Ika nga, maraming na mga expose ang ginagawa ng ilang mga senador pero saan napupunta? Sa basurahan lang. Yung latest, yung kahuli-hulihan, yung kay dating Vice President Jeju Marbinay, yung kanilang maanumalya, di umano, na proyekto sa kanilang lungsod sa Makati na halaga ay bilyon-bilyon din na di umano ay kinurakot nila. Ano ang lumabas? Acquitted dahil mahina ang ebidensya. Siguro kaya humina yung ebidensya dahil hindi na nag-follow up yung mga taong involved doon. Grandstanding lang ang hinabol. So sana dito naman kila Senator Pangpilo Lacson at Mayor Magalong. Huwag naman sana mangyari. Kumbaga dapat hanggang sa huli, hanggang sa matapos, tapusin nila. Kaya si Hodang may masagasaang senador, dating senador, kongresista at dating kongresista, dahil pera po ng bayan yan. Dapat nating kunin lahat yan. Dapat ibalik sa kaban ng bayan yan. Dahil kapag kayan lumipas at nagkalimutan na, tayong mga amo, tayong mga masang Pilipino ang natalo. At lumalabas lamang dito na ginugoyo lamang tayo ng ating mga leader. So dito ko muna tatapusin ang video na to at syempre aabangan natin yung susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee pagdating po dito sa mga flood control projects na to. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.